Ngayong ipagpapatuloy po ang pre-trial conference sa natitirang bahagi po ng articles of impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Pero bago po ang inabangang yan, may umuugong na balitang dinomina raw po ng defense team ang mga House prosecutors sa pagsisimula po ng pre-trial conference. Pero hindi raw po iyan totoo ayon po sa isang mambabatas. Narito ang report ni JC Cosico. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines. Kasabay ng pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President sa isang special session nitong June 17, dapat na raw umusad at hindi na madelay pa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan na iginiit ni Tingog Party List Representative Jude Asidre. Sa isang pahayag, umaas ang mambabatas na uusad na ang impeachment process ngayong stable na ang Senado. Sa pamamagitan daw niyan, mailalatag ng magkabilang panig ang kanya-kanyang ebidensya at argumento. Sinigundahan naman yan ni House Deputy Speaker Paulo Ortega. Nandito na po tayo, na jump ball na. Papunta na tayo ng NBA Finals. Umpisan na para makita na, mailatag na lahat. Makadepensa din po ang side ng Vice President. At syempre, matapos na to para matuldukan na po itong ating impeachment trial. Sa July 6, inaasahang magsisimula ang impeachment trial laban sa bise. Nanindigan naman si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro na dapat sundin ang 22 na base number ng tatayong senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito na pagkadetain ni Senator Jinggoy Estrada at kasalukuyang pagtatago ni Senator Bato de la Rosa. Bakit po tayo may mga senador? That is to represent the sovereign Filipino people. If our senator is detained, if our senator is in hiding, the question is, are they representing the interest of the Filipino people? Of course, the answer is no. Nitong Webes sa isinagawang pre-trial conference, natapos na ang pagmamarka ng mga ebidensya sa impeachment articles kaugnay ng umano'y panunuhol ni VP Sara sa ilang DepEd officials. Pati na sa pagbabanta umano nito kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Dito umugong ang usapin na nilamon umano ng defense team ni VP Sara si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro. Pero pinabulaanan niya ni Congressman at House Prosecutor Terry Ridon. Hindi rin daw totoong hindi handa ang prosecution sa mga argumento ng defense team. Parang hindi mangyayari yun. Kaya ang tanong ho namin doon sa nagpakalat ho na nga ganun pong kwento, saan planetang nangyari yan pong bagay na yan. At wala pong kinain ng buhay. Ang meron alam ko, may kumain ng lumpia. Kasi masarap po yung inahing pagkain ng Senate Impeachment Court, no? Doon po sa dalawang panig. Sa Lunes, June 22, itutuloy ang pre-trial conference para sa natitirang articles of impeachment. Kabilang dyan ang umano'y unexplained wealth at maanumalyang paggamit ng confidential funds ng bise. Nilinaw naman ni Ridon na Senate Impeachment Court ang magtatalaga kung sino ang magiging presiding officer sa paglilitis at hindi sila tututol kung sino man ang maupo. Kasabayan ang usaping posibleng ipwesto sa Senator Cheese Escudero. If it is Senate President Gatchalian, then we will present ourselves before him. If it is Senator Escudero, then we will present ourselves before him as well. Yan din ang iginiit ni Congressman Ortega. Pero may edge umano sa Senator Escudero. Impeachment rules, yung IRR po nila, karamihan po nun siya ang sumulat at siya ang nag-amend. So kumbaga, mas kabisado niya yung rules. The mere fact na marami po siyang ambag dun, yun lang po nakikita kong difference from the others. Una nang sinabi ni SP Gatchalian na hindi pa yan pinal. Ipinaubaya na rin ng defense team ni VP Sara sa Senado ang usaping ito. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 at True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel at podcast at sundan niyo po kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin po ang aming website sa truefm.ph at panoorin din po kami sa True TV Channel 19. Kami ang 105.9 at True FM, laging true sa'yo, kapatid! Tayo sa totoo, tunay at
tapat.